Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Well, this is what? What good? Welcome mga pare. Kung wala kayong mga masculine role model sa paligid ninyo, kami na. Hindi namin kaya hayaan na maligaw ng landas. Kami ang brotherhood mo, kami ang parang kuya mo. Kung babae ka, kami ang daddy mo. Stupid. So, Stupid. ang ganda ng pasok mo na. Ay, shoutout pala kay Dominic Namok Salinas. Hi Kuya Soy, silent viewer mo. Soy, tinitingala ko kayo bilang masculine role model sa buhay ko. Kayo ni Josh, on point, and 8 asset. Isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa iyo ay yung video mong kulumong type about sa buhay. Especially content ka about Memento Mori. Ba yun yung namatay din naman tayong lahat? Magtuldok ka! Ayaw magtuldok eh. Para akong robot, ako yung nagmumukhang bobo Mga eh. punctuation kasi. Memento Mori. Ako Ako yung nagmukhang bobo dun eh. Salamat sa inyong topic. Ako dahil sa inyo nagawa. Basta na gano'n na lang kaya tayo magbasa, pre. Sasabi, illiterate ako eh. So, Yun isa ba yun? daw, Anong ginawa niya ba? Okay. walang tuldok, tapos, maya-maya na siya, iba na naman yung sinasabi. Tanginan to, Memento Mori, tapos biglang namatay tayo lahat. Anong gulo? Ano ba yung memento? Sige nga, mamaya pakilala ko muna. Yung question ko yan. Parang all of us must die, parang ganun. We must die. Yun yung Memento Mori. Search mo nga yun, pre. Sige, pakilala ka muna. So, isa daw, General ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka. Agrikultura is the best medicine. Okay. And magpagupit kayo sa Slick and Dapper, magboxing kayo sa Golden Boy and Metro Fight Club. Kung gusto nyo kami makasama, andyan lang kami sa dalawang yan, okay? And sa mga kabataan, ingatan yung pera nyo. Nagulo na ako dun, pre. Ano sabi mo? Kung gusto nila tayo makasama, nandiyan lang tayo sa Golden Boy sa Hindi, Metro yung una. Fight Club. Agricultura is the best medicine. Yeah. Bago na, hindi na laughter, di ba? Nagulat ako doon. Sabi, kakaiba yun. Medyo napailing ako sa... Ocean Point pa sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check it out. Andyan yung link sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Kung babae naman, mag-sports ka rin. Never let anyone ano ba yun? Know your next Know move. your next move. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Pumunta ka sa Facebook ko, sa bio nun, meron Discord link. Click mo yon, pasukin mo yon. Doon tayo magkukwentuhan ng mga sikreto ko. At nagpapasalamat pa rin ako sa nag-sponsor nitong hoodie ko na si Jao ng Underground Limited. Punta nyo, meron siyang Facebook page. Malupit, magaling yung tao niya. Supreme Jow. Si Supreme Jao. Thank you. Acrylic ha, ayun no? Acrylic Adriana Marie. Malupit. Oo. Galing. Maganda na, napakabait pa. Ayun o, shoutout, Adriana Marie. Add nyo yan. Yari ka. Chicks yan. Napakabait pa. So yun nga, ano ba itong binabasa ko? Yung Memento Mori, ano daw yun? Tara, Memento Mori. Remember that you will die. So, Yun. it's a powerful reminder of your own mortality, not to make you morbid or depressed. Wag ka maging depressed na remember that you will die, but to wake you up, gumising ka. Life is short and uncertain, so stop wasting it on bullshit! Gago nung narinig ko yan, Parang pare. YOLO pala, no? YOLO. Gago nung narinig ko yan, pare. Naging unstoppable ako sa gusto kong tripin sa buhay. Yun. Naging unstoppable ako. Pares tayo, pre. Nagkaroon din ako ng ganyan talaga. Diba? Parang, tangina mamamatay din naman ako eh. Ba't pa ako natatakot? Maglalabas ako ng gusto kong ilabas. Ganun. Sa bus o sa jeep? Burat ko sa bus. Ina nito eh. Seryoso ako nagsasabi dito eh. Kasi Kailangan sa titi mo! ilabas eh. Pasok isip ko yung ano yung... Pasko naman din. Pasko naman din. Gago. Pero So, ano? Mas nakatawa yung sa van eh. Weh! Oo. Ina mo! Naglalabas ng titi ito. Weh! Ina mo! Siguro, yung parang nabigla siya na corner siya. Wait, guilty, no? Yun yung mga reaction na guilty. Uy! Wait. Hindi, parang napanood ko. Naalala ko yun. Sa JC, Sa pre. likod ng van. Weh! Ina mo! Pinura niya sa mukha eh. Guilty ang puta. Pinura eh. Ang reaction dyan. Ano kayang reaction dapat yun kung tayo yun? Para hindi ka guilty. Hindi, wala. Oh, hindi. Patay mali siya.
Ikaw, pre? Oo. Gago to, nilalabas yung titi. Ano sinasabi mo? Ha? Ano sinasabi mo habang tinitupi mo? yeah. Ano sabi mo? Oo, mas suwabe pa yung gano'n. Oo. We. Nasa bunutan kasi. Kaya siniper ko ulit. Yeah. Sa kanya iba eh. Weh, ina mo. Minura yan talaga pre sa mukha. Ang sabi nga daw, pagka nahuli ka ng, kunyari, nasa tropahan, di ba? Nahuli ka ng tropa mo nagtitikol, nakakahiya pag tinigil mo. Totoo naman. Pero pag tinuloy mo, Siya mahiya. nag-eye contact ka pa, Bading siya. mas mahihiya siya. Totoo naman yun. Totoo. So, paano pag gano'n nangyari, no? Nangyari yan sa tropa Titi ko. yung naglalabas, oh. Ano, sige, sabong pa. Matatakot pa rin. Gago nangyari yan sa tropa ko pare. Sa CD na 12-in-1. Shoutout ko na pare. Di naman kilala yung apelyido no. Kay Kim. Nahuli siya ni Ronald. Pares kong tropa to. Kinuwento lang sa akin ni Ronald. Nahuli siya ni Ronald kasi magbabasketball umaga eh. So niyaya siya dun sa bahay ni Kim. Pagpasok niya doon kila Kim, ayaw sumagot. Tawag na siya ng tawag. Katok na siya ng katok. Kim. Ayun pala, hindi siya masyado dinig sa kwarto. So sobrang close kasi namin, pwede na kami pumasok sa mga bahay-bahay namin. Eh. Alam niyo yung ganong closeness na. So pagpasok na Ronald doon, nakita niya si Kim, nakataligod doon sa may aparador, nagjajakol na. Nagjajakol yung CD na 12-in-1 pare. Yung ano lang, yung parang tatak lang sa labas ng 12-in-1 na CD. Alam niyo yun? Ay, kala ko naman nanonood. Yun pala Hindi, yung, parang yung CD pa lang yung cover mismo. lang. Oo, yung cover lang ng Puta, CD ganun mismo. kalala, no? Di ba may mga suso-suso doon? Mm. Minsan may mga hubad na doon, yung bastos na 12-in-1. Ganon. Tapos imbis na itigil niya, tumalikod pa siya pa ganon. Tapos tinuloy niya lang. Teka. Malapit na kasi. Oo. Tapos tawang-tawa si Ronald habang kinakwento niya. Hindi na siya nakakaya. Kasi, Oo. Pinangatawanan niya na eh. tapos pag tinatanong namin si Kim, hindi naman gago yun. Sadyang siguro, ano lang talaga, nagdibog lang nun that time. Mabait naman yung mga yun, pare. Hindi sila psychopath shit, hindi sila ganon. Siguro bata things lang talaga. Actually, alam mo yung idea na yan, halos majority ng game ko, ginagamit ko yan, pare. Pag-jakol? Hindi, yung ganong concept na may inaano ka, di ba? Parang inaasar ka sa ginagawa mo, ng ganon. Huwag ka lang tumigil. Huwag mo pansinin, huwag ka tumigil. Hayaan mo siya, magmukhang tanga. Nakakatawa yun. Kasi parang, Sa lahat ng bagay talaga yan, di ba? hindi, meron mga bagay na Kahit sa paglulolo. Hindi, totoo nga yung sinabi mo eh. yung wisdom nga sa paglululo, yung doon talaga nagpalupit yung wisdom eh. Kumbaga extreme na example yun eh. Extreme. Ibig sabihin, effective talaga yung ganun. Non-stop lang. Non-stop, oo. Bayaan mo siya dyan, tinan mo. Kukwestiyonin niya yung sarili niya kung ano pinagsasabi niya. Oo. Ganun talaga yun. Nag-start tayo ng podcast, wala pa si seryoso masyado eh. Anong tinatawag sa amin pare? 3 misogynist, 3 kupal. Di dapat lahat nabibigyan ng mic. Ang daming ganun. No. Eventually, throughout, anong tingin sa atin? Professional podcaster. Totoo. Tinitingala na tayo ng mga nag-uumpisa na nagpa-podcast na walang views. Oo. Isa tayo sa matibay na tinitingnan nila. Binaba na tayo na kung sino-sino. Kasi nagtutuloy-tuloy tayo mga na tayong professional talaga na solid, diba? Tsaka ito naalala ko eh. So, sa mga video natin kay Koy, ang daming negative comment tungkol sa akin. So, kung nandiyan ka pa rin, nanonood ka pa, kahit naman nung bagong pasok ako dito, madagayan din kadami yun. Nawala na lang. So, kayo dyan, yung mga sa video kay Koy, sa episode kay Koy na ang daming negative comment, ganyan lang din ulit ang mangyayari sa inyo. Hayaan ko lang kayong sumingaw. Ako baga parang pinagjakol lang din sila. Oo, ganun lang. Nagjakol lang ako, nanood lang kayo sa akin, nagjajakol lang ako. Ang extreme Yeah. Pero tignan mo, ikaw ini-hate comment pero sinong kasama mo? Si Bogoy. No, Diba? Anis. Baka naiingit sila kasi ikaw ang nakasama. Hindi nila nakabanding. Ako nga parang sinasabi ko nga, kung ako si Koy, supporter kita, parang inoffend mo nga ako nun eh. Nandito ako, nandito siya nun oh. Pero ako, ang pinupuna mo, si 8 Asset ang pinupuna mo, imbis na i-appreciate mo na lang kung ano yung mga dinrap, pinag-uusapan yung mga binitaw ni Koy nung time na yun, napili mo pa na yung comment mo negative pa sa'yo. negative kay 8 Asset. So, hindi mo nakita yung nilatag ni Koy doon. Diba? Yun ang question doon eh, di ba? Mas nauna ka pang makagalit. Oo, di ba? Sabihin ni Koy, tang ina nito ni Ashewa, ganun, kupal. May naalala ko kanina, yung speaking of, yung dahil mamamatay din naman concept. Ganda nun.
Kasi ang inaano nila dyan, ang usapin naman na nabibring up ng dahil dyan, pag dinadala mo na yung memento mori na mantra, so ano ka nga, ginagawa mo yung gusto mo. Mhm. Pero yung iba, hindi sila masettle doon kasi, parang kung kupal ka, di kukupalin mo na kami. Kasi nga, memento mori Ganun na nga. Gawin mo kung ano yung gusto Ganun mo. na nga, ganun na nga. Pero kasi alam mo sa principle ko nga, kung nakikinig ka talaga sa mensahe ng universe sa'yo, okay naman ang igagalaw mo eh. Kasi halimbawa, mensahe ng universe, mensahe ng Diyos sa'yo, hindi naman yun sasabihin na akyatin mo yung bahay ng kapitbahay mo at magnakaw eh. Memento mori. So sa akin, Parang papangit na ng papangit. remember you. Dapat maganda yun Nakawan mo na yan. Remember you must die. Memento mori. Pero hindi. Mag-shabams ka na, memento mori. Tumira ka na ng mga puta-pete, memento mori. Hindi, ang katwiran nga doon. Remember you must die. Baka yun ang iniisip na nagjakol sa van, saka sa bus. Memento Hello. mori. Yun nga, oo. Umamatay din naman ako. Gago, naglabas na ng tito. Uwe! Ano ba ito sasabihin? Ayun nga. Paano ba hindi mapapasama? Yun ang question. Hindi, memento mori. Oo. Hindi mapapasama yung memento mori. Kasi paano nga pag kayo nakarinig nun i-take niya as negative yung memento mori at kung ano-ano ang gawin niya. Kasi mamamatay naman na siya eh. Sa totoo lang, sa isipin talaga, gago talaga ang lalabas pag gago talagang interpretasyon mo. Lahat naman na nasusulat na philosophies, pag gago ka talaga, gago rin. Gago rin yung Totoo. interpretasyon mo eh. No? Oo naman. Kahit Bible, pag gago ka talaga, gago rin ang ano mo. Hmm. Ang lohikal mo. Eto nga, memento mori. Diba napag-usapan last episodes yung paglipad ng OFW ka or magsisiman ka. O mag-i-stay ka sa Philippines at lalaruin mo yung fortune mo. Mm. Pwede mo rin mapasok yung memento mori. Okay. Kapag ganito yung state mo, gaya natin na hindi natin alam yung mga next year, surprise yung next month, surprise yung next 2 years, 3 years. Samantala, pag nagsiman ka, plakado mo na yung makikita mong kapalaran mo. Yung sahod mo nga, estimate mo na eh. Oo. Nating surprise. O wala na makakapag-surprise pa sa'yo doon. Unless may makilala kang bagong babae. Yun na yun. Pero the rest, wala na. Walang masayang gugulantang sa buhay mo. I think ito lang yung possible na pwede mong sugalan kapag nasa business side ka or ganito ka, gaya natin, or nasa business ka. May sorpresa ng buhay na pwedeng yun ang magbigay ng kulay ng buong buhay mo talaga. Yung surprise. Oo. Na hindi mo makukuha. Unpredictable din kasi, no? Yeah. Oo. Business na makapagbigay sa'yo nun. At ito. Oo. Ito, business din to eh. Oh, business talaga to. Ay, paano kung next year may bumili? Like, paano kung next year ganito? Like, 600 episode, amin na yan. Pam, 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 pam. Quick. Actually, di rin quick yun. Tayo na, tagal din nating in-invest yun. Actually, na Oo, hindi ko technique. naramdaman yung tagal. Matagal talaga na hindi ko naramdaman yung tagal. Sobrang nag-i-enjoy ako, pare. Grabe, no? Yung gala pa lang eh. Memento mori. Pero kaya nga, kaya yung mga mayaman din talaga. Yan yung logic sa sugal eh. Kaya willing sila na itaya yung malaking pera na yun. Puta, pag ikaw broke ka, putang ina, sayang ang pang sports car na yun. Broke lang ang nagagalit. Oo. Pang sports car na yun. Pero siya, binibili mo yung surprise. Katulad ng cost ng ginagawa natin, ang laki ng cost para doon sa surprise na yun. Kaya sinasabi ko, mayaman na tayo para billionaire na rin yung katumbas nito. Tumataya tayo para sa isang surprise, isang araw. Ganon din yung mayaman sila naman, hawak na nila yung cash. Gusto ko masurpresa eh. Doblehin mo to ngayon in an instant. Di ba? Pero kasi ang kalaban dun, pero walang consistency dun eh. Wala. Dito kasi, the more na consistent ka, the more na higher chance ka. Oo. So, Diba? kaya positive nga to, yun yung negative artificial. Parang dinroga nga ang katumbas. Oh, droga. Di ba?
Fake dopamine. Fake dopamine. Kasi halimbawa, yung mag-running ka, mag-sprint ka, pag natapos mo, yung dopamine, sarap para nakadroga eh. Spike. Oh. So, ang katapat naman nun sa droga talaga, bato talaga. Magbato ka, Tawa ako pagkagaling sa atin, para ka nakadroga. Bakit nakatikim na kayo ng droga? Wala. Droga, wala yan. Wala. Bola muna, bago droga. Jolo? Kapitan Jolo. Si Lodi. Oh, Nadulas no? Isipin- Bola muna bago droga ang puta. yung sa sinasabi mong sorpresa at dopamine, isa sugal, kasing sarap kaya siya ng ibibigay sa yung surprise na galing sa consistent and hard work. Dun sa dopamine na nag-times 2 yung pera mo. I think hindi. Hindi. Sa sugal? Iba, di ba? Iba, pre. Iba yung dopamine hits nun sa dopamine hits ng Oo. ng success ng may hard work. Tas knowingly na dito kayo galing. Pang. Tas magsuswitch and flip lahat. Woo! Kumbaga ano kasi siya Iba eh. Pag tumaya ka kasi sa sugal, di ba? Ang dali lang naman nung ginawa mo dun eh. Di ba? Naglagay ka lang ng pera, hinintay mo yung result. Kumbaga in an instant, parang in a seconds, malalaman mo na eh. Instant dopamine nga. Oo, Instant. pero yung consistency pare, para siyang galing ka sa, yung kasabihan na pumasok ka sa butas ng karayom, di ba? May fulfillment, may parang hingang malalim na masarap eh. Parang, sarap, yes, di ba? Pero yung sugal, iba. Para sa tingin ko, iba yun. Iba Kaya kung ihahalin tulad I agree. ko yan, siguro dito ko na lang ilalagay ito. Sugal, dopamine ng supot yan. Dopamine ng supot yan, sugal. Pero yung I can agree, pagsikapan mo, mag-risk ka ng oras, may sasakripisyo ka. Yan ang dopamine ng mga bad boy. Dopamine ng mga alpha males sa TikTok. Oh, yan. Napunta na tayo dyan. Sinift ko na dyan. Ano yung sabi natin? Ang mga support na pupunta sa masculine na babae. Ano yung sabi yung usapan natin? Yun ang title ito, di ba? Ang mga support na pupunta sa masculine Bakit? na babae. Bakit? Bakit? So, ganun nga. Instant gratification eh. Parang sugal nga eh. Skip na natin yung process. Ano na natin dito. Tinry kong sumota ng masculine a woman. Wala kaming tigil sa away. Hindi ko alam kung naranasan nyo pero ako naranasan ko talaga. Super duper masculine talaga pare. Tinatry niyang magpasakop. Tinatry niyang Siya rin nangangati. Siya na nangangati, no? Hindi naman masasabi natin ganito, hindi naman dahil lumalaban talaga siya. Nangangati talaga siya. Nangangati siya. At dahil doon nagiging moody siya. Oh, may mga content creator pa nga nagsasabi sa akin pag tinatopic ko to. Sinasabi nila na baka hindi ka lang ganun ka-masculine talaga. Hindi pa ganun talaga kadaming babae naranasan mo talaga. May mga babae talaga na kahit si Andrew Tate kapag gago kung sobrang gago talaga yan. Kung sobrang masculine talaga yan, wala makapag-down dyan kahit si Batman ka pa. Meron kasi mga babae na sobrang maskulado na talaga. Kahit sabihin mo si Chavit ka pa, kahit pa kasing yaman ka pa ng pinakamayaman o si Elon Musk ka pa, pag nag-kick in talaga yung pagka-masculine niya, lalabas pa rin siya dun eh. Kasi kung titignan mo pare, ang liit ng sahod nun, mas malaki pera ko. Mas matured ako sa kanya, I know. Pero, iba talaga siyang magpili ng salita niya. Alam mo yun, strong yung words na napipili niya. Ay, hindi ko gusto yun. Yung attitude pa, di ba? Attitude niya, parang siya si Kuya Will, pag nagalit, babaw lang naman ng pinagawa yan. Yung mga ganun ba? Pero, yan, katulad niyan. Kasi nakita ko yung content mo ngayon, sabi mo nga dun. Hindi ko choice na i-handle yan. Di ba? At hindi ka supot para sa akin para doon sa sinabi mo na yun. Kasi, again, memento mori. O, pasok, di ba? Mamamatay din tayong lahat. Bakit ko i-choose na yan, di ba? Yeah. Mapapadali yung buhay ko dyan eh. Di ba? Oh. You only live once. Bakit ko pipilitin na mag-handle ng puki ng inang demon? Ang sasabihin niya nila sa'yo dyan, pag ganyan sinabi mo, hindi mo lang kaya. Hindi.
kaya ko, but ang daming magandang gawin. Mm. Ang daming ang daming pwedeng pag-aksayan ng oras eh. Oh. Diba? Ba't kailangan ko pagpatunayan yung sarili ko? Sarili ko. Masculine ako, pasusukuin ko to. Tangina nyo, sayang oras ka. Ang kulit. Bitch. Buti sana kung, di ba, buti sana kung usapan natin, tangin na kaya mong matame yung totoong dragon. Pag-aaksayahan ko ng oras yung dragon, totoong dragon, kasi sasakyan mo yun eh. Kumbaga, ano siya eh, di ba? Medal of Honor siya pag may dragon ka eh. Eh yun. Eh above, ay ang dami-daming eh above eh. Di ba? Yeah. Baka kasi masabi nila, kasi yun yung pinaka, Yun yung pinagtalunan ano ko lang ba? namin eh. Hindi pa nga nila nagigets na we have bunch of options kasi lalong hindi ka magtotolerate ng bullshit. Oo. Parang ang point kasi nila doon is susuko pa rin yung pagka-feminine yan basta sobrang masculine ka. May mga babae hindi talaga. Hindi. Nature na talaga. Hindi, kahit ano pang trabaho mo, yung nagsabi sa akin yan, yung nagsabi sa iyo niyan, tangina mo, pilot ka ba? Doktor ka ba? Surgeon ka ba? Yung mga surgeon nga, hindi makapagpaamo ng babae. Ikaw pa kaya anong trabaho mo? Diba? Sus. Tapos sabi mo sa'yo, hindi mo kaya. Kinang ina mo. Diba? Hindi. May ano ka lang dyan, di ba? Wag naman. Basta Hindi, ayaw mo naman ngayon. ano. Mutik na magsabi ng trabaho. Pero kasi nga, mismo nga mga top 1%er ng mga sweldo, hindi Nahihirapan makapagpaamo ng babae. Ikaw pa kaya? Diba? Oh, again, nandun naman tayo sa argument na hindi, wala talaga sa pera yan. Oo nga eh. Pero, yun nga ang mga yun. Kumbaga, sila na nga yung karamihan ng gusto ng babae, Yeah. ayaw pa rin sumunod ng babae. May babae talagang may problema na talaga na hindi mo maayos eh. Yeah. Oo. Pero bakit mas nai-inlove lagi yung mga masculine women sa feminine man? Kasi Oo, yun na yun. may kilala rin akong ganyan. Mm. Sobrang feminine guy. Mabait talaga. Basta mabait. Lapitin talaga yung mga mababait na guy ng masculine woman. No? Bakit kaya? Katulad nun, sinabi natin, kasi tayong mga merong mindset na ganito, like, memento mori. O, katulad ng mga ganyan, may choice nga tayo. We choose peace talaga eh. We choose peace. Ayaw natin ng combatant na babae. So, dahil may choice tayo, gusto nating mamuhay ng maganda, kiss na kagad. At alam ng masculine na babae, hindi ko ito makokontrol. So, let's just agree to disagree na lang. Let's split ways na lang. Yun naman ang kaya gustong-gusto niya ng mga feminine na lalaki kasi kayang i-take ng feminine na lalaki yung kabullshitan nila eh. Yun lang ang kaya nilang, yun lang ang tatanggap pre. Kasi Oo. tayong mga nag-iisip, ayaw nga natin eh. Ayaw ng ugali mo, let's split na lang. Ang masculine men, sige, okay lang. Ganyan, intindihin na lang kita. Sige, alam ko, moody ka naman. Sige, okay lang. Hindi masculine men. Sabi mo Ay, masculine. hindi, feminine men pala. Oo, Feminine men. Gagatanggapin. In short, kaya sila ang nagja-jive. Sila ang gustong tanggapin lang or tanggap yung pinaggagawa nilang bullshit. Feminine men. Kasi, alam nyo, pag nakakita kayo ng... Pag nakita nyo yung totoo... Again, wait lang. Hold mo yan. Sige. Baka kasi magkakagulo na naman sila. Kino-call out ako eh. Iba yung content mo. Kakalaruin ko lang. Ang inaano namin dito yung disrespect. Diba? Pag yung moody, kaya namin yan. I mean disrespect. Agree ka ba? Oh. Yeah, No. iba na yun. Iba na yun. Oh, disrespect, yan ang ayaw namin. Di ba, nakakita kasi ng ganyan eh, na ako dahil nakakita na ako ng ganon. Nagsama yung feminine man tsaka masculine woman. Pucha, bad ending yun. Bad ending Anong yun sa madalas problema. makita mo, pre? Pag, for example, sa how they argue, anong nakikita mong dynamics, pre? Sa ano? Eh di walang laban yung lalaki. O puro kasi nungalingan yung lalaki. Hindi lang naman siya basta soft lang eh. Nagsisinungaling siya. So, alam mo yung kala mo nagbibigay ka kasi nice ka. Hindi. Nagsisinungaling ka. So, nagpa-practice ka ng kademonyohan din. Kaya yung mga nice guy na yan, minsan parang sila pa nga yung mas demonic kumpara sa ating mga bad boy, pare. Since sila yung nagsisinungaling at hindi nagpapakatotoo sa gusto nilang sabihin. Saka sa feelings nila. Oh, tumatakas palagi yung mga ganyan, pre. Actually, Escape, sinungaling, indirect. pakampi, indirect.
I think mas diabolical sila kumpara sa ating mga straightforward eh. Ako, masasabi ko, oo. Kasi, Kasi weak sila, kailangan nila mag-lie, pare. oo. Alam mo yung ibang nangyari na para Tawag. kakagamit nila nung support mechanism nila. Basta meron kasing halimbawa yan. Nagkaanak na sa ganito, nagkaanak na sa ganun. Support mechanism, tinalikuran niya lang yung anak niya na gano'n hanggang naging binata na, napatay na pala. Siya wala lang. Oo. Yun yung demonyo para sa akin. Anak mo yun eh. Sinibak mo yung babae, may nabuo. Lumabas. Tapos hanggang sa namatay na sa away. Wala lang. Wala. Napakasama nun, pre. Napakasama nung ganun. Pero syempre, hindi yan mahahalata ng ibang tao. Wala lang naman siya. Nice lang naman siya. Oo. Kasi hindi Oo naman nga, ibig no? sabihin na napaka-deceiving nga, pre. Deceiving, kaya demonyo eh. talaga. Oo. Demonyo ba o deceiving lang? Hindi, Pareho eh. Pareho. ang demonyo, oo, deceitful. Pala. Deceiver sila, Oo. pre. Oo. They look like harmless. Mukhang wala kang ginagawang masama. Kasi wala naman talagang ginagawa. Actually, At the yung wala moment, kang ginagawa, masama nga rin yun. masama rin yun, no? Mas buti nga may reaction ka or may gawin ka kasi ibig sabihin parang may instinct ka to do something. Oo. To save or mangialam lang, Mm. may something dun. Kaysa sa wala. Para sa akin, mas masama yun, ha? Deceiver ka dun. Pero, masasabi niyo bang mas match yung masculine woman sa masculine men? I think ba, yun yung nagsasapakan. Oo. Mm. Wait, yun yung relationship na nagsusuntukan na. Yung Oo, masculine men versus masculine women nag-relationship. Oo. Sila yung nagpapatayan, nagsasapakan yun. Yung feminine men versus masculine women sa relationship, I think mas okay pa. Masculine. Ulit. Kumpara sa masculine na babae at masculine na lalaki pag nag-relationship, Mm. Mas okay pa yun. mas okay pa yung feminine man sa masculine women. Ay, oo naman. Oo Kasi yung naman. dalawang masculine Kung sila yung... ikukumpara. Kung Oo. ikukumpara mo sa feminine lalaki, masculine na babae, compare mo sa masculine pareho. Oo. Oo. Sila yung nagsusuntukan, yung polis na napanood nyo sa video, sila yun. Sila yun. Parehas silang masculine. Oo, tapos pinilit nila magsama. Di ba sinusukan ng identity nyo yan pag nakakamit kayo ng masculine na babae? Pag pinilit mo yung samahan, magsusuntukan kayo, mapapatay mo. Totoo. Kasi malaki ego mo eh. Tapos sasapok-sapokin ka niya. Hmm. Tapos mumura-murahin ka niya sa maraming tao. Mm. Hindi mo masisikmura yun. Kumbaga kasi yung feminine na lalaki at masculine na babae, may harmony na sila eh. May Tanggap harmony. na nila yung role nila na ikaw batokan ka, ako ang mambabatok. Oo. ganun. Tapos walang ego yung feminine man. Usually wala. Actually, kaya nga siya feminine kasi wala siyang ego. Oo. Oo. Tito Yeah. ko ganun eh. Ayun, ganun. Okay lang Shout yun. out. Okay lang, kahit malaman niya. Kahit nga sa personal, sabihin ko sa kanya, okay lang. Sure ka, di magagalit yun. Magagalit siya, yun, magagawa niya. Shout out to. Eh pag dininay naman niya, hindi ako boss dito, sino maniniwala sa'yo? Diba? Nagiinom tayo, pauuwing ka eh. Tanginang yan, tol. Alam naman niya yun. Nakikita pa nung pamangkin, Alam gagi. naman niya yun. Kaya lagi sinashoutout dito sa ano na to eh, kung mapanood niya to. Kahit mga pinsan ko, yung anak niya, hindi na may di-deny. Papa mo takusa, no? Oo, gulpin pa ni mama yan. Kasi tito ko laki. Laki ng tito ko talaga. Tapos yung tito ko, medyo payat. Diba? Oo. Ganun, gugulpin talaga siya pag di siya mauwi. Yun nga eh. Agree ako kasi mayroon akong pareho talaga pre, nagiging toxic relationship talaga pag parehong masculine. Mas Di- delikado talaga siya, both sides. Saga magkakapatayan yun. O pre, kasi merong sikat din, hindi ko na lang papangalanan. Pero Ay, di. definition ba siya ng masculine men pagka ganun? Pag ano, Parang mix na siya ng masculine tapos naging emotional, no? yung gano'n nag-aaway, actually, No? medyo gugulo tayo dun. Gugulo nga eh, no? Magulo nga Gugulo eh. tayo Kasi dun. yung masculine nga eh, may control ka eh, di ba? Oo, oo nga. Emotional men pala yun. Emotional, emotional. Gustong tumagos as masculine men. Mm. Or in the first place, hindi magsasama talaga yung dalawa. Hindi talaga. Parang hindi talaga Never. siya meant to be. Kahit magkakilanlan pa lang sila, magkaaurahan pa lang pre, wala pang relationship na nabubuo. Sa tingin ko hindi talaga mabubuo. Susuka talaga. Oo, susuka eh.
Diba, ito nga, mga last time, puro mga masculine women nga itong mga na-meet ko, diba, ng mga vloggers din. Nakakasuka talaga. Nakakasuka talaga. Kahit sabihin ko na ngayon, kahit ano, hindi ko kaya. Parang kahit nga as a friends parang hirap, pre. Oo nga, no. Kasi meron akong ano rin, pre. As friends, ang Pareho hirap. silang, masabi kong masculine yung lalaki. Siguro ano lang talaga kasi sikat na couple to eh. Alam ko na balita rin yung relationship nila, pre. Sobrang toxic nung relationship nila. Yung away nila. Siraan ng buhay, pre. Kagal. Yung babae ngayon na sikat din, parang it girl ng Pilipinas. Ano ba it girl? Para silang top 1%er na babae. Mm. Ganun ang ano. Ngayon, sa sobrang toxic ng relationship niya, yung babae, hindi na makauwi dito sa Pilipinas. Kasi sa sobrang lakas ng power ng lalaki. Pinoy to, parehong Pinoy. Sobrang lakas ng power ng lalaki. Sinuraan? Ha? Nagkasiraan sila. Ang sabi nga, parang sa sobrang toxic relationship nila, pareho sila nag-cheat sa isa't isa, pero nag-stay sila. Toxic. To the point na naghiwalay sila. Sa sobrang lakas ng power ng lalaki sa government, pinapunta niya NBI dun sa bahay nung babae. Hanggang sa, talaga nagsisiraan sila na po. Ito naman si babae, ang ginagawa niya, dahil sikat siya sa social media, pinopost niya yung mga baho ng lalaki sa social media. Wala namang epekto kasi yung lalaki, wala namang social media in the first place. So wala, kaka-cancel mo ako, wala akong social media. Mayaman lang siya talaga. So wala siyang palag dun sa lalaki, pero yung lalaki sobrang powerful hanggang sa napalaya siya ng Pilipinas, hindi siya makauwi. Pag bumaksak siya rito sa Pilipinas, huliin siya. Ganun ka-toxic yung relationship nila, pre. Sobrang naman yung damay na yung parang persona ng grata ka na. Oh, pre, ganun. Mamaya kwento ko sa inyo behind the camera, pero ganun. Hindi ko masabi kung masculine ba pareho yun, pero O hindi, Abnormal pareho. masasabi din natin, pag ang babae talaga ng masculine talaga, abnormal yun. Kasi Gago. sa kanila nga yung cute kapag magbigay ka na lang eh. Sa'yo yung initiative pagdating sa hayaan mo na. mhm. Di ba? Nasa inyo yung energy na gano'n. Hayaan mo na. Mali yung term natin. Ano? Mali. Ito pala, mali. Sige, ano? Correct natin. Hindi masculine, kundi alpha male sa masculine na babae. Yun ang hindi talaga sila magja-jive. Hindi sila magja-jive. Ang magwo-work pa, ang may harmony pa is beta male na lalaki sa masculine na babae. Tama. Yun ang magja-jive. Pero ang alpha male na tutunugan ka agad parang hindi okay yung aura na itong masculine na babae na to. Layo na ako. Doon pa lang, inaamoy na kagad. Pag beta male, yun yung gusto magpa-under nga. And may harmony sila. Pagbibigyan nyo na lang para sa butas. Kasi pag may butas, heaven, di ba? Naranasan mo na ba yan? Tanggapin. Comment mo dun last time. Naranasan mo na ba yan? Ano? Pag may butas, heaven. Sabi ni Koy, di ba? Pag may butas, heaven. Magpapaka-beta male na lang yun. Worth it nga naman yun, di ba? Heaven ka, beta male ka, heaven. Bigis yan. Naranasan nyo na ba yan? Magpa-beta mail para sa butas? Parang, ako masasabi, kahit hindi ko pa, parang masasabi ko, oo, dati, nagawa ko na rin yun. Pero, I'm gonna be honest, pare. May part na game siya. Gumigame ako as beta male. Kasi may babae na may babae na may pagka-masculine talaga nakakagat sa ganun eh. Magpapaka-beta male ako for a short period of time. Pag nabembang ko na, that's it. Doon mo na ipiflip yung game. That's it. tama, ganyan nga nangyari sa akin. Kasi nasabihin ko nga, so, nagmaskar ka nga ng beta, pero nung magkasama na kayo. Tapos may mga nangyayari na sa rational mo, hindi pwede to, parehas tayong parehas tayong pupulutin sa basura nito. Mag-alpha ka na, sa akin ka na sumunod, mag-take over ka na, di ba? Pucha, parehas mo tayong dadalhin sa komun nito, hindi pwede. Kaya, ganun. Oo, naalala ko yun eh. So, kung pagdating sa kwento nung ganun, ang nangyari nun, yung babae, nagpapakita na nga ng signs ng
Alpha, ganun. Pero that time, dahil bata pa, wala namang ibang importante sa akin ay yung ano nga, yung butas niya lang naman ng mahalaga. Overextend, kompromiso, ganyan, nga, ganyan. oo. Kaya naging ano naman, yun, nag-click, nagsama. Paano nyo ba differentiate yung beta male ka na sa game or gumigame ka lang? Actually, ako sa... Babagsak to pre sa self-awareness. So, yun nga no? As long as aware ka sa ginagawa mo. Sabi ko nga Sa intention. yung napunta yung usapan natin doon sa self-awareness, sabi ko nga pag may self-aware ka, para ka rin may superpower kasi kaya mo mag-adjust Totoo naman. Di ba? Kaya Tatangay- mong gumim, kaya mong hindi di ba? Tatangayin mo na lang talaga eh. No. Parang ikaw ba may power sa sitwasyon? Actually, ganun siya Madadali kapag hindi ka na aware sa ginagawa niya, saka sa ginagawa mo. Sumusunod ka na lang ng walang awareness, no? Oo. Kasi for example, kaya ako nasabing game yung pagiging beta ko noon. Kasi alam ko na, teka, antutin ko lang to. May plano naman ako in the future Sabi ko, bibembangin ko lang to. Pag nabembang kita, hindi na kita chat. Tignan mo. Kumbaga, masasabi ko may self-awareness ka pagka may plano ka dun sa ginagawa mo Di ba? Kasi kung wala, on the moment ka lang, in the moment ka lang dun sa ginagawa mo. Para sa akin, yun ang beta male ka talaga sagad. Kumbaga, kunyari, for example, ang tingin mo na dito sa nangyaring relationship sa masculine na babae is, wow, ang saya niyang kasama. Wow, nag-i-enjoy ako. Yun. Di ba? Beta male. Pero pagka aware ka, tanginan to. Ang tagal naman nito. Gusto ko nang bumembang. Kating-kati na ako dito Di ba? Pag aware ka dun, that's it. Alam mo na, aware ka Yeah. Di ba? Kaya ako, realization sa akin noon, ako nung time na hindi talaga ako aware. Pero, may objective ako. Mag-overextend ako, kukunin ko to. Pero nung nagiging fucked up na nga yung mga bagay-bagay, instinct na ako. Tapos siya rin nag-instinct. Kaya ito nga rin ang kagandahan na, kasi mas bata-bata sa akin yung babae. Yun yung buhay na patunay sa akin na, yung bata kahit papano, maaano mo pa Mare-reset mo pa talaga. Hindi pa ganun ka tigas ang ulo. Kasi nag-instinct na ako, okay, na fina-fucked up mo yung situation natin, ako na mag-take over. Siya naman, naramdaman niya rin yun. O sige, ikaw na nga. Pero sa umpisa nung, sa umpisa nung relationship na yun, dahil nga nag-overextend ako, at napakita ko sa kanya na kahit ano okay lang, in the process, naglalatag siya ng mga niya nun. Naglalatag siya ng mga gusto niya mangyari nun. Na sinasabi niya na katulad ng ito naman yung siya naglatag pero okay lang naman. Sabi niya, hindi ako magtatrabaho Hindi mo na magtatrabaho. Pero that time, isipin mo pag beta ka nga, sa totoo lang sa loob mo, beta ka, sa loob mo, hindi ka magtatrabaho. Putya, ang hirap nito, hirap nun. Pero at the same time, dahil beta nga, at nakapag-decide na siya ng gano'n, sige, walang isang salita, hindi pwede yan. Wala, hindi ako gumaganon nung panahon na yun. Pero ang magic dun sa situation na yun, dahil nagpapakaganon, habang nagpapari-pariwara yung babae, na-test ko yung sarili ko Itong kumarila, putya, kaya ko pala. So, dahil kaya ko pala, wala nang sense na magpaka-beta-beta ako. Ako rin ang sumalo ng bigat Ako rin sumalo ng bigat. So, ako pala ang responsable talaga. So, doon ako nag-decide mali yung ginawa ko na yun. Mali yung ginawa. Sabi ko pa nga, kung mas matured ako that time, mas kilala ko na yung sarili ko that time, baka yung batang yun, hanggang ngayon, nasa akin pa rin yun Kasi, ko siya. Try mo ulit. Hindi na, hindi na, gago. Hindi. Hindi. Nasa Pinayflix na ba? Go. Agad wala pa sa Pinayflix, pwede pa yan? Hindi. Ano, punta na tayo? Kaya tayo? Bye! Baby, not in love.
Ito meron dito. Mabilis lang Oh, to. go. Si Good Day, let's go. Sana mapansin mo, shoutout na rin sa pangalan ko sa podcast nyo. Wala akong pakialam kung may makarinig. Nabubuhay ako para sa sarili ko at sa anak ko. Tangina angas. Sige, shout out pangalan Jarold Esguera, vegan. yan. Shout out sa'yo, Gerald S. Gigan. Na nabubuhay para sa anak niya. Lahat ng buhay para sa anak, kalaban ko lang ang sarili ko. Ako nga pala si Harold Esguera, vegan, 21 years old, Joyride Rider. At ako rin po yung nakita ni Sir Josh sa Festival Mall Ooh! na pinisil niya yung edits ko. At nag-serve ako ng Thai milk tea. Alright. Di ba naalala niya? Utang ina, hindi yung pinisil, pero suki ako nung Thai milk tea nila dyan. Okay. Utang sa festival. Sabi ko sa inyo, marami tayong tropa sa ano eh. Sabi ko nga gumala tayo, ayaw mo. Hindi gala tayo dun. Pabamkar nga tayo eh. Pero yung, tangina, hindi totoo yung pinisila. Yung Thai milk tea nila, yan, masarap. No homo nga, tol eh. No homo naman ba? Hindi nga papisil. Homo kaya tayo, no homo. Gag. Bali ko, parenting kami boss ng ex ko, pero nasa akin talaga yung anak namin. Siya lang yung humihiram once a month, pero yung connection namin nung ex ko, wala na. Kumbaga sa mama ko pinapakausap dahil nire-respeto ko yung boyfriend niya. Nire-respetuhin mo boyfriend niyo? Wala mo kwento na kanining anak. Sa kanya. Ngiram nung nanay, Babae. once a month, dahil Okay. daw nire-respeto niya yung boyfriend nung babae niya. Bakit? Wala Baka dapat mabait pakailan masyado. nun. Baka mabait masyado sa kanya. Baka nasuulan siya or what. Iyon, at ayaw ko na rin talaga makipag-usap kasi napapansin ko kapag nagkikita kami personal at nagkakamustahan, ang saya-saya niya kahit normal lang naman yung mga updates at wala naman nakakatawa. Parang hindi niya mapigilan yung tuwa at ngiti niya. Kaya ako na lang talaga yung umiiwas kasi ayaw ko nang magkamali. Dahil yung reason ng paghihiwalay namin, nag-cheat siya sa akin. Nag-cheat siya at sa akin niya sinisisi na nawalan na daw ako ng time sa kanya. So, naman, puro na lang daw- gaslight pa nga. At puro na lang daw ako trabaho, kaya siya naghanap ng iba. Iniisip ko na lang, hindi naman kaligayahan yung nawala sa akin, kung hindi sakit ng ulo o crazy chick. Mhm. Kaya kahit minsan sumagi sa isip ko na gusto kong saktan or mawala yung lalaki, yun yung pumipigil sa akin na bata pa naman ako. Mm. Mas maganda yung kinabukasan ko kung hindi ako makukulong. Ngunit datapwat subalit. Totoo Ang ba? tanong ko, hindi, sinabi ko lang. Ang tanong ko, Idol Soy, tama ba na maghanap na ako ng bagong girlfriend or palakihin ko muna yung anak ko? Konting tips na rin sana kung paano ako poporma sa babae ngayon na may anak na ako. Nagmamahal, Harold Esguera, vegan. Joyride Rider, 21-year-old na walang paki sa tao kung hindi sa anak niya lang. Kakampi lang ang sarili. Yun. So, ako, Walang pera yan. Hindi ganun kaano ang pera niya. Hindi, Hindi niya mapiflex yung pera niyan sa babae. Oo. Joyride rider eh. Talaga So ba, pre? mababatingin mo sa Joyride, pare. Hindi ko. Oo ba na wala silang pera? Parang ang lakas nga nila ngayon eh. Busy lang sila, pre. Parang ewan ko kung ganun pa rin. Pero Estimate mo, magkano in-income niyan? Sige. Hindi 1K a day. kasi may nagsabi doon in interview siya, parang 30K siya per month eh. Talaga? 1K a day nga. 30K sila per month. I am not sure. Comment down below. Pero yun ang in-interview siya sa kalsada. Pero, Ilan na po ba ang inaano ninyo? Ganun. pero hindi pa rin yung babagsak sa attractive na sahod sa babae. May anak pa siya. Hindi pa rin. Meron siyang Actually- pangkain-kain. Meron siyang pang sini-sini sa babae. Pero parang promising ba yun sa babae? No, kasi ito, hindi sa pang down to pre binibigyan ka namin ng reality check. Alright? Kasi, kaya dito babaksak ngayon yung siguro mag-focus muna siya. Wag muna sa bagong girlfriend, but sa sarili niya at sa anak niya muna. Kailangan mo rin magpapogi. Yun ang kailangan mong gawin. Eh. Oo. Kasi, ang gusto nating gawin mo is not is to attract na lang muna. Yun na lang muna ang goal. Ang lumapit yung babae sa'yo ng kusa. Hindi siya masyadong reality, but habang you're working on yourself, palakihin yung income mo,
doon muna tayo sa yung babae ang tatanggap ng lifestyle mo. Kasi reality speaking, kukunti nga yung gugustuhin yung ganong lifestyle na katulad niya. No? Totoo. So, kung ako, magbibigay sa iyo ng tip, pagandahin mo muna yung sarili mo. Pugiin niya muna yung sarili niya. Alam mo, pag ganyan, balik lang din ako sa mga patterns ko dati. Ang mapagkukunan ng babae kung sa trabaho mo, kung halimbawa, same na joyrider din, nakakasalubong mo, nakikita mo na gano'n joyrider din na babae, na type mo naman yun, pwede. Gago, pwede ba yun? Hindi ba pwede yun? Biro lang nag-joyride. Ang joyride ba yung may angkas na tao? Joyride. Ay, hindi nga gagawin ng babae. Mahirapan yun. ng babae pag may angkas, lalo pag mabigat, di ba? Yun nga, so yun. Kasi yun nga ang pattern na ibibigay ko kung paano ka makakuha ng babae na hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-attractive yung sahod mo sa katrabaho mo nga. Kalimbawa saan sa katrabaho, kung may Alam na kaagad. alam na yung expectation, doon ka mag-a-attempt. Ngayon, kung hindi doon, so X na yun. Yung mga sumunod pre, pag hindi sa trabaho, di ko rin mapaliwanag, dumadating lang. Sa customer, pwede. Oo, kasi yung isa ko, customer yun, Oo. ganun. Sa customer niya, kasi marami naman silang babaeng customer eh. Yung angkas sa kanya. Oo, kanina. angkas. O at least alam na. Ngayon, ang kailangan niyang mabuild doon, unang-una, syempre, kailangan yung sarili pa rin talaga. Babalik at babalik sa sarili yun. Kasi kung maaliwalas ka tignan, nakita ka ng customer na okay din, maganda kagad yung vibe mo, hindi ka pa nagsasalita. Bonus pa pagka diniskartea mo by communication do sa customer. Oo nga, no, sa lagay niya, customer nga, no. Alam, actually, tol, pag maboka ka, madali mag-chicks dyan sa joyride. Pwede. Ako, agree ako dyan, pre. Dali lang. Especially maboka ka, ma-confidence ka. Tsaka yung a little, Expose ka eh. totoo yan. Tsaka yung a little conversation will go a long way. For example, pasakay pa lang yung babae. Alam mong babae yung customer, nakita mo, medyo okay good morning ma'am, kumusta po kayo? Ganun, okay lang po ba yung araw ninyo? Mga ganung simple. Kasi ang tao ngayon, lalo pa ngayon, stressed na. Yung tuting ko kayo, ma'am. Stress yung tao ngayon. A little bright conversation is kumbaga maganda na ngang yun sa kanila eh. 'Di ba? Sa sobrang stress na nga ng buhay. So konting joke na, kumusta po, ma'am? Good morning po. Okay lang po ba yung buhay ninyo? Ganyan. Ay, okay lang po ba yung araw? Okay lang po yung... How's your day po? Ganun. Kuya Will. Ano ba yun? Gusto mo buhay-buhay? Kuya Will. Alam mo, no? Kuya Will. Winang big time! Hirapan na kami, Kuya Will. Si Jose, di ba? Winang big time! Wala na kami makain dito, Kuya Will. Gusto pong buhay-buhay ninyo. Kuya Will, kami na lang po magkasama, Kuya Will. Alam mo, pag hindi nga ganun ka-attractive yung sahod mo, bunganga talagang kailangan mo. Bunganga, No? pre. So, masasabi ba natin na pag halimbawa, kapos ka nga sa resources, tapos, takot ka pa makipag-usap, sasabihin mo natin, hindi ka magkaka-chicks. Oo, talaga. Totoo. Di ba? Masasabi ba natin ganun? Hindi ka magkaka-chicks. I agree. Di ba? Oo. Hindi mo wala ka na nga status, di ka pa nagsasalita. Again, punta tayo doon sa dati nating video na talagang sumabog tayong lahat. Ano yan? Diba, sabi natin, regardless kung ano man yung winin mo, basta may winin ka, may makakantot at may makakantot ka. I agree. Communication, pare, is a winner attitude yun eh. Di ba? Communication. Kaya ang dami natin nakikita na bugok naman, pero ang daming chicks kasi sa communication talaga. Ano bang kinakatakot mo? Wala kang iniingatan. Akala ninyo sobrang dami namin sagad-sagad na babae dahil nasa ganitong status na kami. Gago madaming babae nagchat sa akin, takot naman ako mag-reply. Sa totoo lang, kasi Oo. isang ano ko lang, putang ina, pwede nilang i-repost. Pwede gamitin again sa'yo. Kaya nga, ito nga, tignan mo, kanina lang nag-heart ako ng fan. Tignan mo ginawa, pinost na kagad. Ayun, kakasabi ko lang, 8 minutes ago, nag-heart lang ako ng... Thank you sa pag-heart. So, masaya na ako kahit heart lang. Oo. Diba? Tingnan mo, pinost niya na sa comment. Simpleng heart pa lang yun, ha. Paano ako maglalakas ng loob ngayong dumiskarte ng chika bebe na nasa internet, pare? Kung may ganyan akong fear.
Ikaw wala kang ganun kasi walang gaganon sa'yo, brother. You're 21, you're young, nag-aangkas ka, wala kang kasing responsibility na meron kami kasi laki ng pangalan na meron kami. Pwede mo daldalin lahat. Oo, Oo, no? good point pare. Good Pwede point. mong i-chat lahat. Pwede mo kausapin sa personal lahat. Bumanat ka ng corny pick-up lines, bababa rin naman yan. Pag pumalpak yung banat mo, din sa next customer ka na lang bumanat ulit ng maganda. Oo. Kami pag bumanat kami, putang ina sa labas, tas hindi nagustuhan, i-post kami sa Post Facebook. kami, patay. Tapos na kami. Tapos na kami, tapos na ako. Kaya ingat kami sa mga ganyan. Ikaw wala kang dapat ingatan. Tama. Makakita ka ng cute na tindera dyan, tigil mo muna yung trabaho mo. Oo, di ba? Oy, be! Ganda mo, be, ah! Hawak, yung oras nila, di ba? Medyo hawak, slightly, hawak nila. Oo, di ba? Drive, nakada-drive ka eh, kung sino-sino nakakasalubong mo eh. Pahinante nga, lalakas ng loob eh. Nakakaganon pa sa truck, oh. Be, ate kita, be. Alam mo, Lamborghini dala eh. Taon-taon ako sa kapatid ko babae eh. Kinakaganon siya. Be, ano be? Ate kita, be. Mataas pa yung pang ganun no, sa truck. Be! Ate kita. So, ganun lang tip, no? Di ba? O, laki ka namang nasa labas. Mag-send ka na ng signal sila, batiin mo ng batiin yung mga babae. Basta ganda, gana mo yung energy mo. Kung sino ang hindi magtataray, o ano mo na, lista mo na yun, no? Hindi nagtaray yun. Pwede ako Pwede. Ganun lang, no? Prospect, Di ba? Ano lang, ang iniingatan ko lang dyan sa trabaho nila, kasi nga, uso ngayon yung report, yung green jokes, pre. Kasi pwede siya matanggalan ng trabaho eh. So, ako, ano lang, light-hearted jokes lang. Huwag mga below the belt. Kasi pag below the belt, delikado naman trabaho. Di ba? Kasi pagka na-report ka dyan, pre, blacklisted ka. Tapos ano pa, green jokes na offend yung babae sexually. Naku. Right? Pero kasi, mararamdaman mo naman pag nag-open yung babae sa ganong usapin. Diba? Kahit mag-test the water ka lang, wag kang mag-green. Oo. Oo, yan. Pero babae kasi mag-open yun kung pwede siya i-green joke eh. Totoo. Pag hindi in-open ng babae yun, wag kang mag-green joke. Yeah. So, hintayin niya yung reaction ng babae. Oo, Test the water ka lang. Banat-banat ka lang. Banat. Pero yung banat, dapat di muna green jokes, di ba? Kailangan opening muna. Oo, opening muna. Kasi pagka nag-green jokes ka agad siya na walang signal ng babae, doon tayo delikado. Bawal yun. Oo. So, ingat. Kahit nga sa club, bawal kang gumanyan sa babae nang wala man lang siyang signal. Losing, yes. Minsan yes. dati nung pag nagka-club ako, ang ginagawa ko siya yung pinapalapit ko eh. Pag magkatabi ng ganyan, catchers na sa malayo, lumapit na dito, siya muna yung pinapalapit ko eh. Pag gumaganon talaga yung bunganga niya dito, medyo kampante na siya, safe na siya. Pero yung ako yung gaganon, alam mo, may sasabihin, di ba, grabe kang gawa ng story nun eh. Mas madali pa yun siya na lang palapitin mo. Diba? Turuan ka na namin, galing kay ko ito. Pag sakay ng babae, Cold approach. Tapos pagbaba, ingat kayo, te. Lagi na matatawa. Kala ko pipi ka. Pero kita nga gawin yung pare, tapos ikaw translator ka minsan paglabas, no? Magmimeta ako. Translator ka si Josh. Yung ganun. Ano gagawin? Ako yung gagawin. Hindi, magja-Japanese ako, tapos tatagalogin mo. Kasi ano siya. Suzuki, Mitsubishi, Honda, ganun ako. Watashi wa McDonald's, Starbucks eh. Magandang ano yun, pre ah. Kasi kung pwede mong gawing green jokes pag gumagat, good. Kasi foreigner ka eh. Ay putang ina, maganda nga. Ayun, kunyari, gibberish ka. Sabi niya, my boss told me that he wants you to go to his hotel. Pag kumagat, and pag ayaw, sabihin ko, hindi, na-mistranslate ko lang. Mali-mali, hindi pala hotel. Sa beer pala, beer. Want to go to... Tangina, kita mo yun? Tandaan mo yun, ha? Watashi wa sogo desu. He wants you to go to the hotel. What? Ang sagra, bastos nyo man. What did you tell me? Oh, no, I'm sorry. Beer house, beer. You want to go beer? Ganun. Kaso nalaman na nila. Nalaman nila yung game. So yun, kung marami kayo natuklasan at natutunan doon, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bagong videos. Pare kayo, anong tip nyo doon kay tropa? Lagay nyo yun sa baba para makatulong tayo sa tropa natin. Again, leave a comment down below. Ano man sabi ninyo, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bagong nating videos. Ating Subot Podcast. Babal kami! Triple M! Good! Shirt lang na puti, Yeah, we pop out in your hood, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki.
to my boy J.O.P. Etaset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris pag ako nagmamaneho. Mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko nananadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip